Hello everyone! So for today's video ay samahan nyo nga ni kami ngayon magluto ng chocolate biko. At pagpasensyahan nyo nga ni minsan ay kulang yung ating mga rekado kasi nga kung ano lang yung meron dyan ay yun lang ginagamit ko. At maraming salamat ay umulan na din kagabi kaya ngayon medyo maganda na din yung panahon at sana'y umulan pa ulit. Lalong lalo na ngayon na kailangan patubigan ng mga palayan kasi nga nagbibitaka na ang ibang palayan dito sa Rizal. Ewan ko nga sa panahon ngayon siguro it's because of climate change. Uy, pasabog! Aray ko! Nya! Sa mga oras pala na yun guys ay nag-start na din ako magpadingas para makapagsaing na ako ng malagkit. Dahil sa sobrang tuyungan ng ating kahoy ay mabilis nga dyan mag-apoy yung ating pinangdingas. Kaya nga nagsalang muna ako ng ininit para pangkapin natin mamaya. At habang nakasala nga yung ating ininit ay nag-start na din ako dyan bunasan or hugasan itong ating bigas na malagkit. Sa paghugas pala ng malagkit guys ay hugasan ko lang siya ng 3 beses parang usual na pagsasaing lang din natin. At after natin mahugasan ng 3 beses ang malagkit na bigas natin ay nilagyan ko nga siya ng tubig kung saan ang paglagay ko ng tubig ay tansyahan lang. Dahil sa pagsaing ng malagkit ay parang nagsaing ka lang din ng pangkanin. At after natin maasikaso itong malagkit at naisalang na natin. At dito naman ay nag-start na din kaming asikasuhin itong nyog. At 2 nyog pala dyan yung binalata ni mama para marami-rami yung latek. Kasi mas masarap ang biko kapag malangis at mas maraming latek. Siguro naman mayroon tayong iba't ibang way kung paano magluto ng biko. Pero pagdating sa ganyan ay marunong naman si mama. Dahil simulat bata pa kami hanggang ngayon ay hindi talaga nawawala sa handaan ang kakanin katulad ng biko na to. At after pala dyan mabalata ni mama yung 2 nyog ay agad ko naman itong binika sa 2. Maganda nga ang 2 nyog na to at makapal yung kanyang laman. At after ko mahati or mabika sa 2 nyog na to ay agad ko naman kinayod or kinuskos. Nyog pala na to guys ay hiningi ko lang kila ate. Aray ko. Hindi din talaga madali ang pagluto ng biko na to dahil marami din talaga siyang proseso. Pero satisfied naman kapag naluto na kasi nga meron ka ng pang merienda at meron ka pang umagahan. Diba perfect? Worth it naman talaga kasi after matapos ang pagluto ng biko na to kasi nga masarap siya i-partner sa kape. Sa kaping puro bagay yan ay kaping barako. Agoy, kinamit kaayo gid. After natin makayo ditong nyug ay agad ko naman binalikan kanina yung sinaing natin na malagkit at nung maluto-luto na hinango ko agad. Sinet aside ko muna nga yung sinaing natin na malagkit at nag-start na din ako dito pigaan yung ating nyog. Sa pagkuha pala or pagpiga ng nyog ay 2 beses ko nga dyan pinigaan yung nyog natin para marami-rami yung gata. After natin pigaan at makuha natin yung pinakakanggata niya ay agad naman ako nagsalang dito ng kawali at nilagay ko na din yung ating gata. Nilagay ko pala lahat dyan guys yung ikalawang gata niya pero yung unang gata naman ay hinati ko lang. At yung natirang kalahati naman na gata ay ilalagay natin mamaya sa paggawa ng sauce or yung pinaka-toppings ng ating biko. At fast forward nga ni, nung maluto na yung ating latik ay agad ko naman kinuha yung latik at iniwan ko lang yung pinakang langis niya. At sinunod ko naman nilagay itong asukal natin. At halu-haluin lang natin siya kasi nga kailangan natin patunawin mabuti yung asukal. At nung matunaw na at magkaramelize itong asukal, ay agad naman namin nilagay itong sinaing na malagkit. Kailangan nga tuloy-tuloy ang paghalo nito para hindi masunog sa pinakambaba niya at para din kumalat lahat ng inilagay nating asukal. Pinagtulungan nga namin ni mama haluin dyan kasi nga sobrang malagkit talaga itong malagkit. Uy, ano daw? Nya! Aray ko. At nung wala ng puti-puti ay okay na. Itinikman ko naman siya kanina at okay naman yung lasa. Hindi naman siya gaanong katamisan ay sakto lang yung lasa at hindi din gaanong katabang. Kasi nga magbibigay talaga tayo ng lasa dito mamaya sa pinakang toppings niya sa taas. At nung mailagay na natin ang biko sa pinakalagyanan at nag-start naman ako lutuin dito yung pinaka-toppings natin sa taas. Bali sa toppings pala ay naglagay ako ng gata at naglagay din agad ako ng asukal. Then after nun ay pakuluan natin. At kapag kumulo na siya at medyo malapot na ay sunod naman nating ilagay itong Milo. Since wala tayong nabiling kokwa and then kapag bumili naman o patunawin natin yung chocolate ay mahal naman yung chocolate, diba? Charas! Kaya Milo nga niya ang naisipan kong gawing alternative dyan sa chocolate. Sabi nga nila kung gusto mo maraming paraan pero kung ayaw mo maraming dahilan. Ika nga kung sa BDO pa, we find ways. Ay! Pasabog! Nya! Aray ko. At nung malapot na pala ang sauce guys, ay agad ko naman binuhos dito sa taas ng biko for toppings. At kalat-kalatin lang talaga natin siya guys, ay agad ko naman nilagay kanina yung latik na niluto natin. At syempre hindi mawawala yung tikiman time dyan. Nya! At nung matikman ko nga for me, I rate 100/0. Hoy, sino ka dyan? Sobrang sarap nga siya for me kasi nga hindi gaano katamisan yung pagluto namin sa biko ay bumawi kami ng tamis doon sa pinaka-toppings niya. Kaya kung ako sa inyo ay subukan nyo na din to para may pang merienda kayo. At yun lamang for today's video. Thank you for watching guys and see you on my next video. Bye! Mwah!